Ka-Express, isang nakakagulat at misteryosong galaw na naman mula sa kampo ng Gilas, Pilipinas ang pag-uusapan natin ngayon sa mundo ng basketball. Hindi ito tungkol sa panibagong talo, hindi rin tungkol sa isang game-winning shot. Mas malalim, mas mataktikal at mas may tinatagong ibig sabihin. Kasi kung susuriin mo ng mabuti, isang simpleng pahayag mula kay Coach Tim Cone ang naging mitsa sa napakaraming tanong. We're asking the PBA for a once-a-week practice window for the FIBA Asia Cup. Sa unang tingin, parang normal lang. Pero ka-Express, sa mundo ng elite basketball, walang normal na ginagawa ni Coach Tim. Lahat may dahilan, lahat may agenda, at kung susundan natin ang pattern, tila ba may hinahanda siya isang bagay na mas malaki kaysa akala natin. Matatandaan natin nung una, malinaw ang game plan. 10 araw lang. Isang solidong 10-day closed-door training camp bago ang mismong FIBA Asia Cup. Efficient, direct, structured. Yan ang trademark ni Coach Tim Cone. Short but effective preparation, trusting his core team to be ready in queue. Kahit marami ang nagtataka, bakit biglang may dagdag na weekly practice session? Nagka-second thoughts ba si Coach Tim Cone sa kakayahan ng kanyang 13-man lineup? O may napansin siyang hindi niya inaasahang noong nakaraang qualifying games kung saan natalo ang Gilas? Isa lang ang sigurado, may gustong baguhin ang ating head coach. At kung kilala natin siya, hindi yan basta-basta. Hindi siya magbabago ng schedule kung hindi life or death ang epekto nito sa sistema. Kung babalikan natin ang dalawang sunod-sunod na pagkatalo ng Gilas sa FIBA Asia Cup qualifiers, hindi talaga ito ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Lalo na't ipinagmalaki natin ang bagong sistema, ang bagong energy at ang 4-year commitment ng mga manlalaro patungong 2028 Los Angeles Olympics. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkatalo. Ito ay tungkol sa kung paano tayo natalo. May mga lapses, may mga miscommunications, may mga pagkakataong mukhang hindi pa buo ang team chemistry. At siguro nga, dito na nagsimulang mag-isip si Coach Tim, hindi na sapat ang short burst preparation, kailangan ng mas mahaba-habang integration. At ang weekly practice ang posibleng sagot. Pero teka, baka hindi lang ito tungkol sa improvement ng existing players. At inuulit ko, baka may mga bagong piyesa na gustong ipasok si Coach Tim sa rotation. Kung hindi pa fully recovered si Kai, na hanggang ngayon ay hindi pa 100% ayon sa ilang ulat, baka napipilitan na si Coach Tim na maghanap ng karagdagang big man. Imagine mo yon, losing your anchor sa ilalim, ang sentro ng iyong depensa. Kaya't kung may balak siyang magdagdag ng isa pang malaki, logical lang na maaga itong i-integrate sa sistema. Hindi pwedeng sabak agad sa 10-day camp. Kailangan muna niyang matutunan ang flow, ang spacing, ang chemistry, kasama ang Japan at Korea-based players na hindi rin madalas nakasama sa practices. May posibilidad din, at ito ang mas mainit na usap-usapan sa Gilas fanbase, na may parating na bagong naturalized player. Alam naman natin ang sitwasyon ni Justin Brownlee, parehong eligibility at injury issues ang kinakaharap niya. At sa totoo lang, hindi pwedeng umasa ang Gilas sa status ng isang player na hindi sigurado. Ang weekly practice ay maaring paraan ni Coach Tim para subukan at kilatisin ang isang bagong kandidato. Para hindi shocking pagdating ng official camp, sanay na siya sa rotation, sanay na siya sa playbook, at higit sa lahat, nakikibagay na siya emotionally and mentally sa team. So isipin mo, sa elite basketball, chemistry isn't built overnight. Kaya't kung may bagong piyesa sa laro,
kailangan yan hasain ng mas maaga. Pero sa lahat ng ito, hindi maiwasang itanong, nawala na nga ba ng tiwala si Coach Tim sa kanyang original 13-man pool? Yan isa sa mga posibleng dahilan ng extra practices. Baka hindi na siya 100% sold sa current lineup. Baka gusto niyang bigyan ng signal ang mga players na hindi guaranteed ang spot mo. And to be honest, di ba mas mabuti kung may healthy competition sa loob ng team? Walang magre-relax, walang panatag, dahil alam nilang may naghihintay sa labas, handang pumalit kung may babagal at hindi magpe-perform. At sa ganitong setup, napipilitan ang bawat isa na galingan ang ensayo, galingan sa scrimmages, at yan ang gustong makita ni Coach Tim, hunger, yung tipong bawat practice parang finals. Yun ang klase ng environment na gusto niyang buuin. Kaya't hindi na tayo dapat magtaka kung bigla na lang may lumabas na pangalan na hindi pa kilala ng publiko. Hindi rin imposible na ang weekly practices ay isang pagsasanay para sa mismong sistema ni Coach Tim Cone. Alam naman natin ang triangle offense o kahit anong advanced scheme ay hindi madaling matutunan, at kung may mga bagong elemento, players, playbook twist, adjustments sa spacing, mas mainam na unti-unting ibinibigay ito sa players kaysa isalpak lahat ito in one go. Think of it as a learning curve strategy. Mas madali para sa players na i-absorb kung unti-unti. Kaya pag dumating na ang 10-day full camp, hindi na sila clueless, lahat informed, lahat ready. At ngayon, pag-usapan natin saglit si Kai Sotto. Alam natin kung gaano ka-crucial ang kanyang papel sa Gilas. Hindi lang siya scorer, siya ang rim protector, ang towering presence sa loob. Pero kung hanggang ngayon ay hindi pa siya cleared to play, abay kailangan talaga mag-adjust. Hindi lang replacement ang kailangan dito. Kailangan ng isang player na kayang punan ang butas sa depensa, sa rebounds at sa leadership sa loob. I-comment mo sa baba ang iyong opinion at sabihin mo kung ikaw ba ay team stick to the core o team bring in reinforcements. Gusto naming marinig ang iyong boses. At kung gusto mong lagi kayong updated sa mga kontrobersyal, malalim at minsan nakakagulat na kwento sa mundo ng sports, lalo na sa Gilas Pilipinas, don't forget to like, share, and subscribe. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.